So yung mga tanong lang, yung unang tanong, what is the tree of life? So alam natin ito, na ito po ang presensya ng makapangyarihan sa lahat sa halamanan ng Eden. Tama po ba? Presensya. Pag sinabi natin presensya, ay yung buhay o yung tinig ng ating Panginoon na naroon sa halamanan, mga kapatid. Ito ang magiging gabay ng mga tao kung sila'y nagpatuloy sa pinagtatagubilin ng Panginoon na kanilang gagawin sa buhay nila. Mananatili siya doon. Doon sa bahagi ng halamanan ng Eden. Mananatili siya doon. Ang purpose para makipag-fellowship kay Adam and Eve at doon sa kanilang mga isisilang pang mga anak. So yon, yung presensya niya, bahagi ng presensya ng Panginoon Diyos po doon. Na alam natin, ito po ay sinarhan, Tama? Sabi sa amen? Sinarhan at dumating ang panahon na sinabi niya, I will not strive with man anymore, for his thought is evil continually. Ibig sabihin, winidraw niya na sa panahon ni Noe. Dahil sobrang sama ng tao, mga anak, mga kapatid. So, basahin ko lang yung mga verses. Hindi, buuin ko muna yung mga tanong, bago tayo bumasa ng versikulo. What is the tree of knowledge of good and evil? Now, itanim nyo lang sa kaisipan nyo yung salitang knowledge para maintindihan natin ng malinaw ito, knowledge of good and evil. Dahil hindi naman ito literal na isang bagay na nandiyan sa harapan natin, kagaya ng katuruan ng araw na ito isang prutas na kinain o anumang bagay na literal, mga kapatid. Basta itanim ninyo sa kaisipan ninyo. Knowledge of good and evil. Ibig sabihin, from good at turning to evil. Naging evil. O pinagsasabay ang something good and something evil na hindi dapat. Isa pa, yung explanation of living soul. Kaya sabi ko sa inyo, maraming pag-uugnay dito What is the living soul? Ano ba ibig sabihin nito? Yung pang-apat, disobedient in the days of Noah. Who are they? Sino sila? At yung panlima, what is the purpose of preaching the word of the Almighty? Ano ba ang purpose nito? Para ba ito sa mga hayop o para sa tao? Para sa tao. Tama? In other words, para ito sa mga sons and daughters of God. Sabi sa amen. Hindi ito para sa lahi ni Cain. Tama? Sana maintindihan natin yan. Sige po, Revelation 2:7. Isa-isa lang natin, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life. Yung tree of life, mga kaanak, mga kapatid, na winidro ng Panginoon dahil sa kasamaan ng tao. Pero ngayon iniaalok muli sa
mga mananagumpay. Shall we say amen? Naalala ninyo, di ba pinabakuran yon? Nasa cherubims, di ba? Para hindi na muling makabalik doon ang lahi ng tao. Shall we say amen? Pero may pagsasauli ng punong kahoy ng buhay. Shall we say amen? Ibig sabihin, may pagsasauli ng presensya ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi dito, to him that overcometh, yung mananagumpay, yung magtatagumpay, I will give to eat of the tree of life. So, anong purpose nito? Nag-overcome na siya, may buhay na siya na walang hanggan. Tapos, bibigyan pa siya ng karapatan para kumain pang muli doon sa punong kahoy ng buhay. Napansin ba ninyo? Ligtas na siya. Meron na siyang eternal life. Pero kailangan pa rin siyang kumain. Tama? Naintindihan natin? Kailangan pa rin siyang kumain dahil itong tree of life, sabi ko nga kanina, this is the very presence of God sa ibabaw ng lupa. Shall we say amen? Since ang God natin ay all-knowing, all-powerful, at omniscience, alam niya lahat ng mga bagay. Omnipresence, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Tayo may limit eh. Tama? Ang tao ay limitado. Naintindihan natin? Kahit sabihin mong, okay, naligtas ka na. Nando ka na sa eternidad. Mananatili kang limitado. Tama. Kung ano yung pinagkaloob sa iyong buhay ng ating Panginoon Diyos. Dahil kinakailangan ka pa rin kumain. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. I-restore yun. Babalik ang Panginoon. Ang ating Panginoon Diyos. At may kikipag-fellowship sa kanyang mga anak. Amen? Anong purpose ng fellowship? Patuloy tayong tuturuan at patuloy tayong makakabahagi na kung anong mayroon doon sa kaisipan ng Panginoon Diyos, na mga karunungan, kaalaman na hindi po kayang liripin ng tao. Patuloy yun. Amen? To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ayun. Nasa paradise siya doon. Sa panahon ng Eden. Halamanan ng Eden. At ngayon nasa panahon ng eternidad sa New Jerusalem. Verse 2 ng Book of Revelation pa rin. Unawain natin ito. Ito po nasa eternidad na, no? Simulan ko sa verse 1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Ito po walang iba kung hindi yung Espiritu ng Panginoon Diyos. Clear as crystal, a pure river of water of life. Binanggit na naman yung water of life. Kanina, tree of life. And, sabi dito sa verse 2, in the midst of the street of it, and on the other side of the river, was there the tree of life. So, nandun pa rin ang tree of life. Tama?
Shall we say amen? Kanina, water of life. Ngayon, tree of life. Pure river of water of life. Dito naman, tree of life, which bear 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. So, hindi na muna natin talakayin yung ibang bagay na binabanggit dito. No? Kasi iiba tayo lang ito. No? Kagaya ng healing of the nations. So, konti lang sasabihin ko dito. Ibig sabihin, may mga mortal bodies pa na papasok sa eternity. Shall we say amen? Ha? At dahil nga doon sa water of life, yung tree of life, masasanctified sila. Malilinisan sila. Na kahit hindi sila nagpalit ng katawan during the millennial age. Kasi dumami ang tao doon. 1,000 taon na naghari si Kristo. Tama? Shall we say amen? Dumami ang tao sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. At yung mga tao na yon na nagmultiply doon, sila po yung tumawid ng eternidad. Pero tayo, mga anak, dito pa lamang na kapag tayo'y sinampanan ng Panginoon sa kalangitan, sa wedding supper, automatic po yun. Nasa eternity tayo. Shall we say amen? Pero sila, wala pa. Nasa millennial age pa lang sila. Yung few men slept, pagtawid nila dyan, mga anak, sila yung pagagalingin ng Panginoon. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Not literal tree yun, kundi very presence of the Almighty. Na kapag sila nakipag-fellowship doon, ay pagagalingin sila. Shall we say amen? Pero sa panahon na yan, ng pagkalaglag ng tao sa kasalanan, antimano, hindi na sila pinayagan makapasok sa tree of life. Tama? Pinagbawal na. Dahil para maganap ang sumpang kamatayan sa tao. Tama? Shall we say amen? Pero dito, malaya na silang nakikipag-fellowship sa Panginoon. Sa verse 3, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. You see? Sa eternidad yan. Shall we say amen? Na makakasama ang ating Panginoon. So, yung isa, naburay isa. No? What is the tree of the knowledge of good and evil? So, ito'y kaalaman. Ibig sabihin, kung hahanapin mo ito, hindi mo makikita physically. Shall we say amen? Asan ba yung tree of knowledge of good and evil? Hindi mo makikita yun kasi knowledge nga ito eh. Tama. So yung simpleng pagpapaliwanag doon, knowledge po yun, knowledge. Ibig sabihin, naka-input lang yon sa kaisipan ni Lucifer. Tama. Ibig sabihin, pag pinag-usapan ng tree of knowledge of good and evil, this is the very presence of Satan or thought of Satan.
Shall we say amen? Di ba? Wag mong hanapin. Yung tree of knowledge of good and evil, hindi mo makikita yan. Kanino mo makikita yan? Pag binuksan mo yung kaisipan ni Satanas, doon mo makikita. Tama ba? So, yan ang simpleng pagpapaliwanag, mga anak. So, tignan natin kung ano ang kanyang plano. Isaiah chapter 14, verse 12. Verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Pero sa translation na original, tala sa umaga. Amen? Pinangalanan lang siya ng King James na Lucifer. Tama? O sige, payag na tayo doon sa Lucifer. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Ito yung nagpahina sa lahat ng mga bansa. Kaya kaguluhan, mga kapatid, sa buong mundo. Tagalogin na lang natin. Although sa English, mas maganda. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Ano ba yan? Di ba pride of life yan? Shall we say amen? So, the tree is good for food. Good for food, pleasant to the sight, and make one wise. Kaya ito, mga kapatid, nagpantas siya sa kanyang sarili. Sa sarili niyang kalooban. I will ascend into heaven. Gusto niyang agawan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Yun ang attitude. Yun ang nasa mind. Yun ang knowledge na nandoon, naka-input kay Lucifer. Shall we say amen? Naintindihan natin? Yung knowledge of evil nandoon. Good and evil. I will exalt my throne above the stars of God. So yun. Yun ang kanyang pinapangarap. Yun ang laman ng kanyang puso at kaisipan. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Nangangarap siya na magkaroon din ng mga ng kanyang mga followers, mga kapatid. Amen? And ito na naman yung isang I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Ayan. Gusto niyang pantayan. Gusto niyang maging Diyos sa kanyang sarili, mga kapatid. Na dati mabuti siyang anghel sa kanyang pagkakalikha, but later on, sumagi sa kanyang kaisipan yung mga ganitong bagay. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the feet. So yun po ang nangyari, mga anak. Si Lucifer po yung nagpahina sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tahanan, sa lahat ng mga tao, mga kapatid, na problema dahil sa kanyang kagagawan. I believe Ezekiel ito, nabura yung iba eh. Ezekiel 28.
Sabi dito, verse 13, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. So yun, mga anak, naroon siya sa halamanan ng Diyos. O tinawag po ditong Eden. Tandaan po natin, ito po, hindi po ito yung Eden na kung saan inilagay ang babae at lalaki. Kundi ito po itatawagin nating first Eden. Kasi yung kay Eva at Adan, second na lang yun eh. Ito po yung first Eden na kung saan wala pa pong tao nun. Genesis 1:1 na kung saan, mga kapatid, mga anak, naroon ang mga anghel. Yun ang kanilang testing ground. Doon sila sinubukan. At sumagi sa kanyang kaisipan yung mga bagay na yon na nabanggit natin kanina. So pagkaganda-ganda niya at nandun siya, mga anak, nagkikinangan ng mga bato yung kanyang paligid. At sabi dito sa verse 14, thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Though thou wast upon the holy mountain of God, thou wast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Yan. Kaya pala, good and evil. Dahil yun ang nasa kanyang kaisipan, mga anak. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Italo natin dito sa 17. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou wast corrupted. Thy wisdom by the reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, and I will lay thee before kings, that they may behold thee. So ito, yung manifestation ni Satanas sa end time, mga kapatid. Dahil pupuksain siya ng Panginoon. Kasama ng mga hari sa lupa at ng mga masasama. So, knowledge of good and evil. Shall we say amen? Good for food, pleasant to the sight, and make one wise. Hindi nyo makikita yan. Shall we say amen? Saan nyo makikita yan? Ando kay Lucifer. Tama ba? Amen. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa ng grupo ng entibuan. Dahil sa food and evil. Wala na. Knowledge. Iduktong nyo yung knowledge para maunawaan nyo. Explanation of living soul. So, yan. Dito muna tayo. Sa panahon ng yung panahon ng pagkaguna o mga anak. Doon sa Noah's Ark. 1 Peter chapter 3 verse 18. Sa 19.
Kasi may mga bagay dito na kung pagbubulayan natin, kasi matagal, para sa akin kasi experience ko, talaga matagal kong pinag-isipan ng mga bagay nito, kung paano ko maitutulay yung thought na to, sa banal na aklat. Basahin muna natin. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Sino ang tinutukoy dito? Sa verse 18 nandun. For Christ hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in flesh, but quickened by the Spirit. So si Kristo po yun. Sabi dito, na iyan din ang kanyang niyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So may bilangguan siyang pinuntahan, para sa mga baguhan, Ang bilangguan na yan, walang iba yung kalaliman. Yung pong hell. Ayan. Yan si Kristo. He went and preached unto the spirits in prison. So, ang tanong kasi dito, kailan siya nangaral? Doon ba sa mga masasama? O doon sa mga may pag-asa na maligtas? Kasi kapag hayop, mga kapatid, hindi mga makakaintindihan At kapag hindi predestinated, hindi magsasayang ang Panginoon para pangaralan pa sila na bagaman nakamit nila ang kahatulan. Tama? Kasi pag nasa hell ka na, ibig sabihin, tinanggap mo na yung kahatulan mo. Tama? Ngayon, ano ang purpose ni Kristo? Bakit siya bumaba sa hell at nangaral doon? Kasi susunduin niya yung mga sons and daughters of God na minsan naging disobedient o naging masuwayin minsan. Naintindihan natin? Kasi kung lahat yung nasa hell na yung pahamak na yun, ba't bababa pa si Kristo doon? Tama. Anong purpose niya para mangaral pa doon? Kung yan ay, sabi nga, ang tao ay minsan namatay at pagkatapos nun ay kahatulan. Sabi sa amen. Ibig sabihin, kahatulan na yan pag binaba ka doon sa ilalim. Pero anong purpose? Bakit siya bumaba pa doon at hindi lang yan, nag-aksaya pa siya ng panahon para mangaral? Ituloy natin. By which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. So ang tanong nito ganito, sino ba yung which were sometimes disobedient? Sino ba yun? Sino ba sila? Na minsan naging masuwayin. Tandaan ninyo, hindi po ito yung lahi ni Cain. Dahil anong purpose nga ng pangangaral niya doon? Hindi ba? Tawag si amen? Amen. Tandaan natin, miski yung mayaman, doon po sa bosom of Abraham, wala nang magawa si Amang Abraham. Tama? Tawag si amen? Para mabago pa yung tao na yan na nandoon po sa place of tormention. Diba? Kasi separated sila dun Tama po? Yung bosom of Abraham at yung place of tormention, separated sila ng bottomless pit. Na walang pwedeng tumawid doon, mga kapatid. Dahil may kalaliman po doon. Which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. So, ibig sabihin lang sa panahon ni Noah itong mga taong ito.
Ha? Na ang Panginoon ay nag-iintay sa kanila para magpakumbaba sila. Dahil hindi sila na-rapture sa panahon ni Enoch eh. Shall we say amen? Hindi sila na-rapture sa panahon ni Enoch dahil sa kanilang pagdidisobey. Tama. At yung pagiging suwail nila o masuwayin, humantong yon hanggang sa panahon ni Noah. At inabutan sila ng baha. Shall we say amen? Naintindihan ba natin? Ito yung mga taong inabutan po ng baha. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung sila yung na-rapture, kasama sila doon kay Enoch. Shall we say amen? Pero may humigit kung walang 1,000 taon pa nang magawa ni Noah yung arka. Pero 8 lang po yung sumampa. Ha? Alam nyo, habang nagpe-prepare si Noah ng arka, no? Nakikita ng mundo yun eh. Tama? Pero naniwala ba sila? Ha? Naniwala ba sila sa biyaya, sa grasya na ibinibigay sa kanila ng Panginoon habang gumagawa si Noah doon at nangangaral ng pagbabalik ng Panginoon? Hindi, tinuya-tuya lang nila si Noah eh. Shall we say amen? The long-suffering, which were sometimes disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by the water. So 8 lamang yung tumalima. 8 lamang yung tumalima. So yan, mga anak, type yan sa panahon natin, kinabubuhayan natin, na mayroong mga sons and daughters of God na hindi mapapasama sa rapture. Ha? Nag-rapture sa panahon ni Enoch, nakatulog sila. Tama? O ngayon, anong ginawa ng Panginoon? After 1,000 years, ha? Nagbabala siya ng pagkagunaw sa mundo. At si Noah ang kanyang ginamit para ipaalam ang dilubyong darating. Pero patuloy sila sa kasamaan, mga anak. Dahil ang marka nila ay sons and daughters of God eh. Tama? Hindi na mababago yun. Diba? Now, the sons of God saw the daughters of man that they were fair, and they took of them wives for whom they have choose. Mga kapatid, ang dami nila kinuha ang asawa. Wives eh. Tao say amen? Tama ba? Kumuha sila, hindi lang isang asawa, kundi marami. Maramihan. Kaya doon, napuot po ang Panginoon. Sabi niya, napakasama na ng tao at puro patungkol na lamang sa laman ang laman ng kanyang kaisipan. Bakit? Yung knowledge of good and evil. Shall we say amen? Nandun na sa kanya eh. Mga sons of God ba yun? Tama. Diba? Genesis chapter 6 verse 1 and 2. The sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took of them wives of whom they have choose. Mga kapatid, kumuha sila ng hindi lang isa, kundi marami. At dahil nagkaroon na nga ng intermingling, isang pinagbabawal pa rin yun, mga anak, mga kapatid, na ang isang mananampalataya ay humalo sa hindi mananampalataya.
Isa yan sa ipinagbabawal din ng Panginoon. Sabi sa amen? Ha? At yan nagresulta po mga kapatid. Doon natupad ang galit ng Panginoon. At 8 kaluluwa ang naligtas doon po sa dilubyo, mga kapatid. Ephesians chapter 4, puntahan natin. Buksan niyo yung mga Biblia niyo, ha, mga anak. Chapter 4, verse 8 to 10. Wherefore he said, when he ascended up on high, umakyat siya, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now, that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth. Bumaba muna siya doon sa kalaliman. Sa hell. Anong ginawa niya? Nangaral. Saan? Sa prison. Sabi siya, amen. Anong purpose ba doon sa hell? Bakit may mangangaral pa doon? Yun ang tanong, di ba? Hindi yan para sa mga hinatulan na. Kundi para yan doon sa mga tao, tinawag mga sons of God, nandoon sa bosom of Abraham. Shall we say amen? Nandun sa bosom of Abraham. Si Abraham pala nandun din sa ilalim. Tama. Bakit sila nasa ilalim? Kasi po wala pa ang tagapagligtas. Tama. Shall we say amen? Yung mga hindi na rapture sa panahon ni Enoch, yung mga ipinanganak sa panahon ng kautusan ni Moises, pansamantala nilalagay sila sa bosom of Abraham. Naintindihan natin? Then, sabi po dito, siya yung makyat. Ano ito? Kundi siya rin yung bumaba sa kalaliman. Now that he ascended, what it is, but that he also descended first into the lower parts of the earth. Bumaba muna siya sa kalaliman doon. Sinundo niya yung mga kaluluwa. Amen? Mga kaluluwa. Sinundo po niya doon na nandoon nagsasaper sa bosom of hindi sila sa tormention. Nandun sila doon sa bosom of Abraham. Dahil para sa kanila yung pangangaral tama? Shall we say amen? So, puntaan natin sa Lucas chapter 16. So, ang ginagawa natin mga anak, bagamat ito'y ulit na lamang ito, pero ang ginagawa natin ay yung pagduduktong. Napansin ba ninyo yan? Yung pagduduktong ng yung continuity message. Tama? Kasi yan ang proof na yung bang mensahe. Kasi may mga mensahero, mga kapatid pag nangaral ngayon, bukas iba na naman Tapos ang katwiran pa, ang revelation daw is by progression. Grabe. Palusot lang yon. Kailangan may continuity ang mensahe. Ito po. Luke chapter 16, verse 19. And there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen,
and fared sumptuously every day. Sa Tagalog, mayroon nga isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulube na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, nalamatay ang pulube at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ano yung dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham? Yung kaluluwa ng pulube. Tama? Kasi hindi naman pwede isama yung flesh niya di ba? Ililibing muna yon. Tama? At babalikan ng Panginoon sa resurrection. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Ngayon, pareho sila namatay. Saan sila nagtagpo? At sa Hades o Hell, na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. Ito yung mayaman, At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. So, Lazaro pala ang pangalan ng pulube, Tama ba? At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog dito sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Sabi ng mga tao, wala daw apoy do sa sa hell bakit nag-aalab? Diba? Siya sa problema ng mga tao Nag-aalab sa pagkaka-English, for I am tormented in this flame. Sabi pa ng isang mangangaral, hindi, kukonsensyahin lang yan. Saan nakakita? Hindi, yung mga tao payag ng konsensyahin kasi kukonsensyahin lang pala Di ba? Payag na ako sa kasalanan kasi kukonsensyahin lang pala Pinahihirapan po doon. May flame. Kailan po tumingin sa dictionary ng salitang flame kung ano yan. Nag-aaral naman kayo But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Sabi pala isang tao, hindi daw literal na nangyayari yan. Si Kristo ba gagawa ng kwento na hindi totoo? May mga pangalan Abraham, Lazaro, the rich man. Sige nga. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed. Meron po doon yung tinatawag na bottomless pit. Sabi pa uli ng isang mga ngaral, hindi totoo yung bottomless pit na yan. Nakasulat dito kalaliman nga Nandoon yung mga diablo. Sila Abaddon, nandoon. Kaya ka nakakaproblema Baguhin mo yung mga doktrina mo para ka hindi binabato ng sisi ng mga tao nakapaligid sa'yo. At kapag hindi mo ginawa yan, tandaan mo, ang totoong konsensya, ngayon pa lang, kukonsensyahin ka na ng mga tao nakapaligid sa'yo. Bakit hindi ka humarap sa kanila? May ako sa pala sa'yo. Harapin mo ang buhay mo. Huwag kang gumaya kay Buloy. Maglinis ka sa harapan ng mga tao at kapwa mo manggagawa.
Tuloy ko yung pagbasa, mga anak. And beside all this, between us and you, sabi ni Abraham, there is a great gulf fixed, yung bottomless pit nga, so that they which will pass from hence to you neither can they pass to us that would come from thence. Hindi pwedeng pumunta dahil may lalim nga doon eh. Tama. That is the bottomless pit. Nando si Abba doon. Doon talaga nagliliyab yun. Pero doon sa kabila, tinotorment. Yung sa kabila naman, bosom of Abraham. Tama. Cool na cool. Shall we say amen? Kaya nga ang request nung mayaman idampi sa tubig, mga kapatid yung kanyang daliri. God created man in His own image and after His likeness. So God created man in His own image. Male and female created Him. Ibig sabihin, nung nilikha si Adan, ano yan? Espiritu pa lamang. Lumalakad po doon, mga anak. Pero ang dahilan na tinawag siyang living soul. Ibig sabihin, kaya siya tinawag na living soul si Adan dahil yung lupang pinag-anyuan sa kanya, lupa patay di ba? Bakit naging kaluluwang buhay? Sa kadahilanan yung komposisyon ng plano. Na ang tao'y magtataglay ng body, soul, and spirit. Yung komposisyon na yon ng isang tao. Ngayon, hihiwalay yun. Pag namatay ang tao, hihiwalay yung kanyang kaluluwa. Yung kanyang laman, maiiwan. Ibig sabihin, yung kaluluwa, yun ngayon na may taglay na buhay. Dahil nilikha siya in the image and likeness of God. Pero yung physical niyang katawan, mga kapatid, na hiningihan ng buhay, maiiwan yun muna sa lupa. Doon sa libingan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi matagal ko lang i-mensahe ito, dapat naintindihan natin to. Ibig ko na sabihin, mga anak, yung kaluluwa na yon na nilikha in the image and likeness of God, kahit wala pa yung lupa na inianyo sa kanya, buhay na yon, may pakiramdam na yon. Tama? Nandun na sa kanya yung 5 senses. Shall we say amen? Kaya nung namatay itong mga taong ito, si Lazaro at yung mayaman, mga kapatid, si Abraham nandoon, tama? Shall we say amen? Mga kaluluwa yun. Tama? Nag-uusap ba sila? Nag-uusap si Kristo ba gagawa ng kwento na inimbento? Na sinasabi ng tao na to na figurative speech lang yan, hindi yan makatotohanan. Sige nga. Mga anak, kahit yung kaluluwa ng pagkakalikha kay Adan, kinausap na siya ng Panginoon. Pagkakalikha sa kanya. So God created man in His own image and likeness. At inutusan na siya ng Panginoon. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Kinausap na siya. Pero nag-iisa pa lang si Adan noon sa spirit world. Tama? Ibig sabihin pala, yung mga espiritu pwede mong kausapin. Pwede rin silang mag-usap.
Tama. Kaya hindi mo pwede sabihin na ito'y kwentong gawa-gawa lang. Tama. Nag-uusap po sila doon sa bosa mga Abraham. Sabi ko sa amen. Kaya ngayon ang kadahilanan ng Panginoong Jesucristo ay bumaba sa kalaliman para doon ay magpatotoo, mangaral. Ang tawag dito? Anong term yun? Yung kanina, ginamit ko. Para bagabagin yung mga tao na nagbatigas sa panahon ni Noah habang naghihintay ang Panginoon para sila'y manumbalik. Maging yung mga namatay sa lumang tipan, sinundo ng Panginoon yon. Bumaba siya sa kalaliman at nangaral. At pagkatapos, mga kapatid, kinuha niyang bihag yung pagkabihag. Ibig sabihin, mga bihag sila. Kaya nasa hell sila tama? Yung nga lang, nasa bosom of Abraham. Ibig sabihin, safe sila doon. Tama? Ang hindi safe at walang kaligtasan ay yung nasa place of tormention. Kasi tinanggap na nila yung judgment Hindi na para sa kanila ang pangangaral ng salita ni Kristo. Tama? Kaya anong purpose kung bababa pa si Kristo doon at sasabihan sila? Wala na. Tingnan natin, ituloy natin. Then he said, I pray thee therefore, Father, kito kaya si Abraham yon, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Amang Abraham, baka pwede isugo mo na lamang si Lazaro para masabihan yung mga kapatid ko. Dahil napakainit dito sa lugar na aking kilalalagyan. Ano sagot ni Amang Abraham? Abraham said unto him, sa Tagalog na lang, dadapos sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi, Amang Abraham. Sumagot yung yung mayaman. Dadapat kung ang isang mula sa patay ay, you see, puro sila patay doon. Tama? Amen? Ay makaparoon sa kanila, sila mangagsisisi. At sinabi niya sa kaniya, kung di nila pakinggan si Moises at ang propeta, ay din mahihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. So ibig sabihin, puro patay sila sa ilalim, pero nag-uusap ba? Ay nag-uusap, di ba? Anong saysay ng bagay na ito na isinasaysay ng ating Panginoon? Ang turo pala isang ministro parable lang yan. Hindi yan makatotohanan na nangyayari. Hindi actual yan. Puro patay ngayon, nag-uusap Tama? Dahil buhay yung kaluluwa, ang namatay lang doon yung flesh. Tama? Saan yung flesh? Nasa libingan. Pero yung kaluluwa nila, may malay yun. Tama po? Nandun yung 5 senses sa kaluluwa. Sense of touch, sense of hearing, seeing, hearing. Yung mga emotions nandoon sa kaluluwa. Tama? Kaya kahit putulin yung kamay mo na yan buhay ka pa rin Tama? Pero kapag humiwalay na yung kaluluwa sa physical mong pangangatawan, yun ang masasabing patay na yung physical. Patay na itong laman. Pero yung kaluluwa niya, dadali niya sa paghatol. Pwedeng dalhin doon sa place of tormentation at
sa panahong ito, kung siya'y matuwid, hindi na siya idadaan pa sa hell, sa place of tormentation, sa paradise. Kung siya'y matuwid, hindi na siya dadalhin doon, kundi kukunin na siya ng Panginoon. Dahil yung kanilang Redeemer, nanggaling na sa kalaliman at kinuha na ng Panginoon yung mga bihag doon. Yung mga bihag, ibig sabihin, yung mga matutuwid yun. At isinampa na sa kaitaasan. Kaya yung mga mamamatay na matutuwid, yung kanilang kaluluwa ay kukunin ng Panginoon. Habang yung kanilang laman ay nandoon sa mga libingan. Hanggang sa maging alabok yon. Pero pagdating ng resurrection, mga anak, ay muling isasangkap yung kaluluwa na yon, sa pagparito ng Panginoon. Tama ba? Shall we say amen? Ibig sabihin, yung mga kaluluwa lang na nandoon sa kaitaas, ang bababa yun, kasama ng Panginoon sa rapture. Tama? Shall we say amen? Ba't kailangan bumaba sila? Kasi isasangkap yung katawang lupa nila eh. Tama? Shall we say amen? Kaya tayo naman na nabubuhay ay magpapalit ng maluwalhating katawan. Shall we say amen? Dahil ito ay corrupted na eh. Shall we say amen? So, naintindihan po natin kung sino yung tinutukoy ni Pedro na minsay naging mga masuwayen. Ang tinutukoy po doon yung mga pinangaralan ni Kristo. Tama? Anong saysay na mga ngaral pa si Kristo doon sa place of tormentation? Sabi nga, ang tao ay minsan namatay, and then ang paghatol. Ibig sabihin, hinatulan na sila. Tama? Hinatulan na pala, tapos magpipreach ka pa doon. Anong saysay noon? Naintindihan natin? So, yun. Yung kanyang pinaroonan, mga kapatid, ay yung mga taong tinawag na sons and daughters of God, subalit minsang naging masuwayin. Kaya hindi sila nasama sa rapture sa panahon ni Enoch. At maging doon sa pag-iintay sa panahon ni Noah, niintay sila ng Panginoon na sumampa sa arka, pero 8 lang po. Ibig sabihin, marami ang nagbatigas sa panahon na yon. Mga masuwayin. Naintindihan po natin? So, yon. So, halos lahat na nasabi ko na, mga anak. So, yung tree of life is the law of the spirit of life or the presence of the Almighty. Yung law of sin o yung tree of good and evil, walang iba kundi yung law of sin and death, or yung input or thought of Satan. Shall we say amen? Lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. So yun po ang napapaloob do sa tree of knowledge of good and evil. At yun ay pawang makamundong hangarin, labag sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po natin? Kaya nga, ulitin ko, wala kayo makikitang literal na good and evil dahil ito nga ay knowledge. Pero, nung ito'y na-input sa sangkatauhan, mga anak, mga kapatid, nakikita mo, yung tree of knowledge of good and evil, lumalakad na dyan. Tama? Sabi sa amen?
nasa katauhan na ng tao. At maliban, mga anak, na tayo'y linisin muli ng Panginoon. Linisin tayo ng kanyang banal na dugo, linisin ng kanyang banal na espiritu, at patuloy na linisin ng kanyang salita. Diyan tayo magiging karapat-dapat. Shall we say amen? But still, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, kailangan tayo magpalit para tayo makaisa sa Kanya. Shall we say amen? So, I hope, mga anak, mga kapatid, na maliwanag ito. Shall we say amen? So, purihin ang Panginoon. So, yon. Hindi ibig sabihin disobedient o nag-disobey sila ay mananatili na sila sa apoy ng paghatol. Dahil yung ang purpose na sila'y sinundo ni Kristo. Tama? Shall we say amen? Sana'y maging maliwanag sa inyo ito, mga anak. Shall we say praise the Lord? Sige po, tayo yumuko sandali at magpasalamat. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sa araw na ito.